Magandang araw mga ka-Express Info. Isa sa mga pinaka-inaabangang laban sa mga tagahanga ng Gilas sa nalalapit na Doha International Cup ay ang muling pagtutos ng Gilas Pilipinas versus Lebanon. Matatandaang noong August 2022 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, nagharap ang dalawang kupunan kung saan nagpakitang Gilas si Jordan Clarkson para sa Gilas. Sa kabila ng kanyang 27 points, nanaig ang Lebanon sa score na 85-81. At sa laban na yon, umangat si Wael Arakzi ng Lebanon na nagtala ng 24 points at nagpakawala ng mga crucial na tira sa huling minuto upang selyuhan ang kanilang panalo. At ang muling paghaharap na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa Gilas na makabawi laban sa Lebanon. Bagamat hindi makakalaro si Kai Sotto dahil sa kanyang injury, inaasahang magpapakita ng lakas ang kupunan sa pangunguna ni Justin Brownlee bilang naturalized player. Ang kanilang laban ay nakatakda sa February 16 bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Para sa mga tagahanga ng Gilas, ang laban na ito ay hindi lamang isang pagkakataon upang makita ang kanilang kupunan na makabawi, kundi pati na rin upang masaksihan ang patuloy na pag-unlad at pagsasanay ng kupunan laban sa isang matibay na kalaban. Ang mga friendly games tulad nito ay mahalaga upang masukat ang kahandaan ng Gilas para sa mas malalaking torneo sa hinaharap. Bagamat nakabawi na ang Gilas Pilipinas laban sa Lebanon noong February 24, 2023 sa pangunguna ni Justin Brownlee, hindi nakapaglaro si Wael Arakzi sa naturang laban. Sa kabila ng impresibong panalo ng Gilas sa score na 107-96, may mga nagsasabing hindi ito ganap na sukatan ng tunay na lakas ng dalawang kupunan dahil sa pagkawala ng pangunahing manlalaro ng Lebanon. At dahil dito, inaabangan ng mga tagahanga ang muling paghaharap ng Gilas Pilipinas at ng kompletong Team A ng Lebanon kasama si Wael Arakzi. Ang ganitong laban ay magbibigay ng mas malinaw na larawan kung paano magtatapat ang dalawang kupunan kapag parehong kompleto at nasa kanilang pinakamahusay na kondisyon. Ang presensya ni Wael Arakzi ay tiyak na magdagdag ng hamon para sa Gilas, lalo na't siya ang nanguna sa kanilang kupunan noong mga nakaraang laban. Ang nalalapit na laban ay itinuturing na tamang pagkakataon upang masubukan ang tunay na kakayahan ng Gilas Pilipinas laban sa pinakamalakas na bersyon ng Lebanon. Ito rin ang magiging sukatan kung gaano na kalayo ang narating ng Gilas sa kanilang paghahanda at pag-unlad bilang isang kupunan. Ang resulta ng laban na ito ay magbibigay ng mahalagang impormasyon para sa parehong kupunan habang sila'y naghahanda para sa FIBA Asia Cup ngayong August. Upang mapigilan ang mataas na produksyon ng puntos ni Wael Arakzi, inaasang magiging mahalaga ang papel ni Scottie Thompson at Chris Newsome sa depensa ng Gilas Pilipinas. Si Scottie Thompson, bagamat may taas na 6'1", ay kilala sa kanyang kakayahang maglaro ng mas malaki kaysa kanyang aktual na sukat na may pambihirang lakas at husay sa depensa. Si Chris Newsome naman ay itinuturing na backcourt stopper na may dedikasyon sa pagbantay sa pangunahing manlalaro ng kalaban. At bukod kina Scottie Thompson at Chris Newsome, mahalaga rin ang kontribusyon ni Sergio Perez sa depensa laban kay Wael Arakzi. Si Sergio Perez ay kilala sa kanyang athleticism at kakayahang makipagsabayan sa mas matatangkad na manlalaro, na siyang nagbibigay ng kalamangan sa pagbantay sa mga tulad ni Wael Arakzi. Ang kanyang bilis at likse ay maaaring maging susi upang malimitahan ang opensa ng pangunahing gwardiya ng Lebanon. Ang kombinasyon ng mga depensibong kakayahan ni Scottie Thompson, Chris Newsome at Sergio Perez ay nagbibigay sa Gilas ng mas mataas na tsansa na mapigilan ang scoring ng Wael Arakzi. Sa pamamagitan ng kanilang kolektibong pagsisikap, maaaring ma-neutralize ng Gilas ang banta na dala ni Wael Arakzi at mapanatili ang kontrol sa laro laban sa Lebanon. Ang Gilas Pilipinas ay may malaking bentahe sa kanilang triple towers na binubuo ni Junmar Fajardo, AJ Edo at Edge Kwame. Ang kombinasyon ng kanilang taas at husay ay nagbibigay sa kupunan ng malakas na presensya sa loob ng paint, parehong sa opensa at depensa. Si Junmar Fajardo na may taas na 6'10" ay kilala sa kanyang dominasyon sa ilalim ng basket
at pagiging 8 beses na PBA MVP. Si AJ Edu naman na may taas na 6'11", ay nagdadala ng athleticism at depensibong kakayahan, habang si Ange Kwame na may taas na 6'10", ay isang naturalized player na kilala sa kanyang shot blocking at rebounding skills. Ang pagsasabay ng tatlong ito sa loob ng court ay maaring magdulot ng malaking hamon sa depensa ng Lebanon. Ang kanilang taas at haba ay maaring maglimit ng mga pagkakataon ng Lebanon sa ilalim ng basket at magpahirap sa pagguha ng mga rebounds. Bukod pa dito, ang kanilang presensya ay maaring magbukas ng mga opportunity para sa mga shooters ng gilas sa labas dahil mapipilitan ang depensa ng Lebanon na mag-focus sa loob. Gayunpaman, hindi pa rin tiyak kung paano tutugon ang Lebanon sa ganitong lineup ng gilas. Ang kanilang kupunan ay kilala sa kanilang physical na laro at maaring may mga strategy upang ma-neutralize ang advantage ng gilas sa taas. Mahalaga para sa gilas na maging handa sa anumang adjustments na gagawin ng Lebanon at magpakita ng flexibility sa kanilang laro. Ang paggamit ng triple towers ay nagbibigay din ng pagkakataon para sa gilas na mag-explore sa iba't ibang kombinasyon sa kanilang lineup. Halimbawa, maaaring maglaro si Ange Kwame bilang stretch 4 na magbibigay ng spacing sa opensa at magpapahirap sa depensa ng Lebanon na mag-adjust. Ang ganitong versatility ay maaaring maging susi sa tagumpay ng gilas sa laban na ito. Sa kabila ng mga potensyal na benepisyo, mahalaga ring isaalang-alang ang stamina at foul trouble ng mga big men ng gilas. Ang pagkakaroon ng tatlong malalaking manlalaro sa loob ng court ay maaaring magdulot ng mabilis na pagkapagod at possible foul issues. Kaya't mahalaga ang tamang rotation at minute management mula sa coaching staff upang masiguro ang kanilang pagiging epektibo hanggang sa dulo ng laro. Well, sa kabuuan, ang triple towers ng Gilas Pilipinas ay maaaring maging malaking hamon para sa Lebanon. Ang kanilang kombinasyon ng taas, husay at versatility ay nagbibigay sa kanila ng advantage sa loob ng court, pero mahalaga pa rin ang tamang execution ng game plan at ang pagiging handa sa anumang adjustments na gagawin ng kalaban upang masiguro ang tagumpay sa laban. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment.